Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. And Lord, let your sweet healing power just as make us whole. Sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, sa pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng
pamamahinga, nagturo siya sa sinaguga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, una po sa lahat, isang mapagpalang first Sunday po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga sa ating Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga subscribers, lalo-lalo na sa ating masugid na taga-subaybay, taga-suporta, si Ma'am Angie Casas. Good morning, Ma'am. Maraming pong salamat for being with us. At nagpapasalamat din ako sa presensya ng ating kapatid, Pisma Rex from Chicagoland. So sa pagkakataong ito, bigyan natin ng pagkakataon si Pisma Rex, ang aking kumpadre official at pangatlo, sabi niya, no? At sa kagwapuhan sa akin. So Pisma Rex, mayong aga, mayong gabi. Go ahead. May test. Go ahead. Kumusta na ang bakasyonista natin dyan? At parang pa-relax ka na talaga. Hindi naman. Anong relax? Pero nagdinilay pa. Hindi pwedeng iwanan ang pagdinilay. Okay, sa pagkakataon na ito, good morning sa lahat. Gusto mo diretso na ito? Yes, go ahead. Okay, unahin muna natin ang pagdinilay ng ating Santo Papa na ikinuha niya, ibinasi niya sa ating Ebanghelyo ngayong araw na nanggaling sa Ebanghelyo ni St. Mark, chapter 6, verse 1 to 6. Ito na pong words ng Holy Father, pagninilay ng ating Santo Papa. We may ask ourselves, why did Jesus' fellow townsmen go from astonishment to disbelief? They make a comparison between Jesus's humble origins and his current abilities. He is a carpenter. He did not study and yet preaches better than the scribes, and he performs miracles. And instead of opening up to reality, they make offense. According to the people of Nazareth, God is too great to humble himself to speak through such a simple man. It is a scandal of the incarnation, the unsettling event of a God made flesh who thinks with the mind of a man, works and acts with the hands of a man, loves with a human heart, a God who struggles, eats and sleeps like one of us. The Son of God overturns every human framework. It is not the disciples who wash the feet of the Lord, but it is the Lord who washed the feet of the disciples. Yan po ay nasa John chapter 13 verses 1 to 20.
This is a reason for scandal and incredulity. Incredulity. Not only in that period, but in all ages, even today. Indeed, even in our day, it can happen that we harbor some prejudices that prevents us from seeing reality. But today, the Lord asks us to adopt an attitude of humble listening and docile expectation, because God's grace often manifests itself in surprising ways that do not match our expectations. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong July 8, in the year of our Lord 2018. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa, at napakaganda po na binigyan niya ng diin ang pagiging tao ng Diyos. So Christ is the visible image of the invisible God. Di ba sinabi din sa ating Biblia na hindi mo pwede makita ang Diyos dahil mamamatay ka. Kaya nga tinabunan nila si Moses, di ba? Tinakpan nila dahil hindi pwedeng takpan nila ang mga mata nilang lahat. At syempre yung iba, sumasayaw-sayaw doon sa golden calf. So indeed, God became man. Di ba? Sa nativity of Christ. Hindi siya naging libro, hindi rin siya naging damit, hindi siya naging libro na i-memorize, at hindi siya naging damit na isusuot. Siya po ay naging tao para po maging example, para po gayahin natin. So dito natin nakikita rin ang mga kasamahan natin sa iba yung pananampalataya. Palagi ito ini-emphasize ni Brother Romel Temrevilla, Jerry Temrevilla ng Jerusalem. Yung Bible alone nila ay hindi po tatalaw dahil marami pong hindi nasulat sa Bible. Sinabi na natin yan na ang Diyos natin, ang anak ng Diyos, si Kristo, nung nandito siya, wala po siyang kasamang sekretarya, wala siyang kasamang scribe, wala siyang kasamang photographer, wala siyang kasamang videographer. So ang lahat ng sinabi niya ay nanggaling sa nakikinig sa kanya, nanggaling sa witnesses. Yun, ang witnesses ang nagpasa sa mga sumusunod sa kanila. Yan po ang Holy Fathers natin. Tingnan natin ito, mula kay Kristo, ipinasa niya, tinuro niya lahat ng ito sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostoles, especially the 12. Pagkatapos, sa kanyang mga disipulo, ang mga disipulo ay yung mga estudyante, disciples or students. Yung mga gustong matuto sa kanya, itinuro ng mga apostoles sa mga gustong matuto ng Kristyanismo. At ang mga tinuruan ng mga apostoles, yan po ang ating fathers of the church. Hindi sila pinili direkta ng ating Panginoon, hindi sila naging 12, kundi sila ay tagasunod ng 12, tagasunod ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng 12. So kung titingnan natin ang ating fathers of the church, sila po ang nagtipon. Sila ang nagsulat, sila ang nag-recall, nagsulat at nagtipon at nagdasal, humingi ng giya kung ano ang dapat na gawing Bible. Anong tawag dyan? Dahil hindi kinopya sa bunganga ni Kristo, dahil walang video mula sa bunganga ni Kristo, wala siyang sekretarya, wala pang libro, nung sinabi niya yan, ang tawag dyan is oral tradition. God, kaya hindi sila naniwala ang mga townsmen, mga kasambayan, mga kasimanwa, kung saan pa. At kahit siya ang magtuturo sa akin, hindi pwede na maging Diyos ito dahil karpentero lang ito. They never believed
They don't want to believe in Him. Ayaw para sa kanila. The unsettling event of God made flesh, who thinks with the mind of a man, works and acts with the hands of a man, loves with human heart, a God who struggles, eats, explainin lahat ay nandiyan sa Biblia. Pero hindi pwede. Nasa 30 years niya. Hindi siya nangailangan ng banyo. So Bible alone will not stand the scrutiny ng mga Katoliko. Igan, mga kapatid sa iba yung pananampalataya, they don't want to talk about the canon of the scriptures. Ayaw nila ng Biblia. Sino ba ang gumawa ng Biblia? Ayaw nila yun. They don't want to talk about it. Sasabihin na sa'yo, bakit hindi ko ba naniniwala na inspired by God? Oh, siyempre naniniwala ako. Hindi ko ba nag-study ng Bible mo? Nag-study din ako. O anong Isaiah, ganito, ganyan. Hindi ko memorize. O see? Hindi mo pala memorize ang sabi ng Diyos. Well, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi ang Diyos ay hindi naging libro. Ang Diyos ay naging tao. Kailangan mo sundin ang Diyos na naging tao. That's what the real essence of this thing. Ayun ang ating gospel. Yan ang pagkakaintindi ko. Talagang He make a good example na kahit ano ang pinakita niya sa kanyang sa mga tao, siya po ay tinatanggi nila. Hanggang ngayon po, kung saan ang bayan, kung saan ang siyudad, kung saan ang lugar na nangyari ang lahat, kahit na malalaki ang simbahan, matitibay ang mga speed natin mag-join, hindi pa rin naniniwala na siya ang naging Mesiyas. Hindi siya pwede. Bahin sila sa kanilang material na pangangailangan. Jesus came and Jesus went. Pero, pobre pa rin kami. Jesus came and Jesus went, pero hindi pa rin kami makakain ng sumpo. Jesus came and Jesus went, sinasalakay pa rin ng ibang bansa ang aming bansa. Kasi yung sa kanila, ang hari po, ang Mesiyas na pupunta, ay sasagipin sila sa problema nila na makamundo. Kaya hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Mula pa, nung bata si Jesus, when He started na nagmamanifest ang kanyang pagka-Diyos, dahan-dahan niyang pinapakita, talagang ayaw nila. Yan ang totoo. Tayo ba? Tumitingin ba sa ating Panginoon at gustong-gusto na sundin siya? O tumitingin lang sa ating Panginoon para i-memorize ang Bible at makipagtalo sa ibang tao? Para lang magbihis ng maganda at pumunta sa misa sa linggo. Pagkatapos pag-uwi sa bahay, iba na ang ugali. Tayo ba ay kasimanwa ni Kristo na tumanggi sa Kanya? O tayo ba ay ang mga apostoles niya na kahit parang napakahirap intindihin, sila po ay nakikinig pa rin sa ating tingin pa rin sa ating Panginoon. So yan siguro may bibigay ko ngayon. Maraming salamat po. At ngayon babalik ko na yung mic
na aking kumpadre opisyal times 2, bakasyonista. Yor Baleros, back to you. Marami pong salamat, may kumpadre official. Pagpamanhin po sa ating mga taga-subaybay at nanonood ngayon. Very unstable yung internet natin. Kaya naka-experience siguro kayo ng paputol-putol na broadcast, no? So, but in anyway, pagpatuloy po natin. Ayun, no, napuputol na naman. So, pagpamanhin Kay, po. kay si Pesma. Kumpadre, basahin. Ito na kay Pesma Florence. Meron ba siya? Basahin mo na lang, bro. O meron siya for Sunday. So baka gusto mong ituloy ko na lang. Ha? Basahin mo. Say again. Parang hindi ko ta narinig. Sige, basahin ko. Okay. Thank you, kumpadre. Times 2 official. Sa ngayong araw po ay sa ngayong araw, ibig ko sa pagkakataon na ito, babasahin ko ang ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez. Ako po yung magiging boses niya ngayon. Wala itong pamagat, ito yung binigay ni Sis Florence. Okay. Ito na yung pagninilay ni Sis Florence. Ang ebanghelyo ngayon ay nagsasalaysay ng pagtanggi kay Jesus ng mga taong bayan ng Nazareth. Ang salitang ginamit ni Marcos upang ilarawan ang reaksyon ng mga tao kay Jesus ay skandalon, na maaring isalin bilang iskandalo. Ngunit isinalin dito bilang hindi nila siya tinanggap. Ang skandalon ay isang piraso ng bato o bato na pinagdaraanan ng isang manglalakbay. Ito ay isang simbolo ng isang krisis o pagdududa, ang nagiging sanhi ng pagkawala ng pananampalataya o pagtitiwala. Ganito ang nangyari sa Nazareth. Ang mga taong bayan ay nahuhulog dahil sa hindi nila magagawang maniwala sa lokal na batang lalaki na gumawa ng kaguluhan sa ibang mga bayan sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at himala na kanya ginawa. Ang kawalan ng paniniwala ng mga taong bayan ay hindi napakahirap unawain. Una, tila siniseryoso nila ang sinabi ng iba tungkol sa kanila. May mabuti bang magmumula sa Nazareth? Yan po ay makikita sa John chapter 1 verse 46. Marami ay naniniwala sila na ito ay angkop din kay Jesus. Sa mababang antas ng lipunan, ang Greek tekton ay ginamit din para sa isang artisan o isang manual na manggagawa. Ito ang sinabi ng aklat ni Sirach tungkol sa magsasaka, karpentero, panday, manual. Hindi sila prominente sa kapulungan. Hindi sila nakaupo sa hukuman ng hukom. Yan po ay nasa Sirach verse 38, chapter 38 verse 30. Sa wakas, ang pamilya ni Jesus ay medyo mahinhin at hindi tatamasa ng isang prominenteng posisyon sa Nazareth. Ngunit, ang problema ay maliwanag hindi lamang sa Nazareth, kundi pati rin sa buong buhay ni Jesus sa lupa, na ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ay pipiliin na maging isang tao at mabibilang sa mga dukha at sumasalungat sa lohika ng tao. Mas masahol pa, namatay siya ng pagkamatay
ng isang kriminal. Narating na ni Jesus ang kalaliman ng kahangalan ng tao. Dapat nating isaisip na ang mga paraan ng Diyos ay hindi paraan ng tao. Para kay Apostol Pablo, ang pagkakatawang tao ay pinakadakila sa lahat ng katotohanan. Isinulat niya ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa karunungan ng tao. At ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa lakas ng tao. Pinili ng Diyos na ang mga hangal ng sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Yan po ay mababasa sa unang Korinto, chapter 1, verses 25 and verse 27. Ito pong pagninilay ni Presma Florencia Camus Valdez ni Sister Florence. Thank you, Sister, sa napakagandang magnilay na binasi niya sa Mark chapter 6, verses 1 to 6. Yun po ang pagninilay ni Sister Florence. At ngayon babalik ko na kay Compadre Oficial times 2. Back to you. Bakasyonista. Your Valeros. Maraming salamat, may Compadre Official, Pismarex from Chicagoland, times 3 sa kagwapuhan sa akin. So mga kapatid, sa muli ako po'y humihingi ng paumanhin dahil talaga napakahina ng internet natin dito, no? Napuputol-putol po tayo. But well, anyway, Compadre, try mo yung mag-live ka dyan, pwede mo makuha, baka payagan tayo. Well, anyway po, punta tayo sa ating Ebanghelyo, sa ating pagnilay ngayon. So dito sa ating Ebanghelyo ay nakaranas ng rejection, no, ang ating Panginoon sa kanya mismong bayan. Marami ang nagtatanong, puro question mark, no? Marami hindi naniwala. So sa buhay natin, mga kapatid, nakaranas din tayo ng rejection, no? But that rejection sometimes, ibang nagbibigay sa atin ng hindi magandang pang-unawa, no? At hindi magandang kalagayan ng ating mismong sarili. Dahil we feel down, no? Pag nare-reject tayo, even in our family. But then sometimes this happen because God has a plan for us. Ang Diyos, tandaan natin, hindi siya tumitingin sa physical na anyo natin. He goes deeper into our hearts, no? Yung sa puso natin, doon niya tinitignan. Kung nakaramdam man tayo ng rejection sa ating pamilya, sa ating kapwa, huwag tayong mag-alala. Have faith. Dahil ang Panginoon ay siya lang nakakaalam what is really in your heart. Don't allow ourselves to be affected, no? Na maapektuhan tayo ng rejection na yan. Ang ating Panginoon, of course, nakaramdam din siya as human, but then hinayaan niya. Because ang tao at tayo, no? Sometimes we look on the outer part of a person. Masasabi natin na sa unang pagkita mo sa tao, unang tingin mo, no? Unang nag-meet kayo, nakita mo parang, diba, parang aloof ka dahil titingnan parang sosyal, stricto, matapang, lalo na, no, sa mga girls, no? Yung mga ibang mga kalalakihan natatakot lumapit para manligaw dahil sa pagkita pa lang parang maatras na. But then huwag tayong maging sabihin natin judgmental, no, sa physical or sa outer look ng isang tao until na makilala natin ay yung siya, no, in person, lubusan, no. So
sa ating buhay, all those things are may experience talaga natin, but sinasabi ko na we have to look into the point na ito po ay isang challenge sa ating buhay. At dito sa ating Bangilyo, kung ibalik natin pataas, sinasabi dito mga kapatid, may mga kapatid ng ating Panginoon yung nabanggit. Marami na nito. Ewan ko kung ilang taon na itong binabatikos yung simbahan dahil paano ba nga naging virgin ang mahal na ina dahil may mga kapatid ang ating Panginoon. But then if you really have that knowledge ng mga kaugalian ng mga Hudyo, even ang kanilang mga pinsan o nearest relatives ang tawag nila ay kapatid. That's according to our brother, Pisma Romel, Jeritim Rebilla Natalio sa Jerusalem, Israel. Dahil siya ay matagal na, magti-20 years na siya sa Israel. So alam niya yung kaugalian ng mga Hudyo, lalo-lalo na yung mga religious Jews. So sa kanila, kahit na nga yung alaga niya ngayon, tinanong niya last time na kung yung asawa niya, ay sagot sa kanya, she is my sister. So kung ikaw, ang interpretasyon ng sinabi niya, na she is my sister, so papasok sa isip mo, uy, kapatid niya, inasawa niya, ganun, di ba? So but then, sad to say na marami sa ating mga kaibaw sa pananampalataya that yung bang minamalasyahan yung mga ganitong kataga para lang i-proof yung sarili nilang unawa. So but then tayo, we have the magisterium, we have the church na nagtuturo sa atin na maintindihan natin yung tama, kung ano ang tama. So but then I don't know kung ano ang feeling nila that these things rejected also the Mother of God, nire-reject din nila sa isip at sa puso nila, lalo na hatred planted on their heart sa mahal na ina, because of these verses sa Bible. But then sa atin as being Catholic, we love Mama Mary as our spiritual mother at alalahanin natin na she is the mother of God, ang anak ng Diyos. So kung itataas pa rin natin yung ating gospel, ang ating Panginoon ay pumunta, pagdating ng araw ng pamamahinga. Ito na naman, isang malaking kuwan din ito, usapin. Dahil daw ang ating Panginoon ay pumunta sa sinaguga. So dapat magiging Sabbath keepers tayo. So anong sabi dito? Ang ating Panginoon ay pumunta sa araw ng pamahinga upang anong ginawa niya? Nagturo siya sa sinaguga. Nagturo, hindi naman sinabi nagsamba. Di ba? Kung pagnilayan natin, of course, ang lahat kasi ng mga tao noon, siyempre, day of rest, nandoon sa sinaguga, nagpe-pray. So that's the time na yung mga tao ay ma-reach out ng ating Panginoon, yung karamihan dahil doon sa simbahan. But then in our time, hindi na natin kailangan pang bangayan itong Sabbath rest or Sunday rest, kung ikaw ay Kristiyanong Katoliko or Christians ka, ang ating Panginoon ay muling nabuhay, So doon na tayo sa Kanya. Yung lumang tipan, yun ang Sabbath na sinusunod nila. But then, there are peoples na sinasabi ito. So, nilalabag doon natin yung kautusan doon Sabbath rest. So, sa akin, sa trabaho ko, I'm working from Thursday, to Monday. So, ang Sabbath ko is Wednesday. Diba? So, yun ang Sabbath ko, day of rest ko yun. Although na sa simbahan, may sinusunod tayo na day of rest. Yung Sunday, kagaya ngayon,
Sana na ang lahat ay nakapagsimba. Ito po yung araw na magkakaroon tayo ng pinaka-highest na form of prayer, yung pagsimba at matanggap natin ang Panginoon, His blood, divinity, no? Soul, blood, and divinity of Jesus Christ in the presence, His presence in the Holy Eucharist. So, mga kapatid, in times of trouble and rejection sa ating buhay, huwag tayong mag-aalala. The Lord is looking into our heart. So, huwag tayong magpadala dito. Keep strong, keep praying, and establish a better relationship with our Lord Jesus Christ. No? Keep on praying always. At huwag mong intindihin yung paligid mo. Mga ano lang yan, mga distractions lang yan. Keep going on your life based sa tinuturo ng ating simbahan, sa tinuturo ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. So, rejection comes into our life, but do not allow yourselves to be manipulated by these rejections, but instead keep these things as a challenge, no, sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating pananampalataya. So, yun na po mga kapatid. Marami pong salamat at sa pagkakataong na ito, ako bago ko ibigay si Pisma Rex, ako po nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, lalo na kay Ma'am G. Casas sa Facebook. She is watching right now. At muli ako po na humihingi ng umanhin sa lahat natin ng mga manonood o manonood pa that intermittent yung ating signal sa internet. So, nevertheless, ako po nagpapasalamat with your patience and understanding. So, bibigyan ko po ng pagkakataon si Compadre Official sa kanyang closing message sa times 3 sa kagwapuan sa akin. Please go ahead, Smarex. Same to you, times 2. Ay, hindi ako makapag-live, bro. Hindi, ayaw ng Facebook sa akin Okay. mag-broadcast live. So, pasensya na. Pasensya talaga sa mga medyo pagpaputol-putol ng ating broadcast. At any rate, nandito pa rin tayo. Patuloy po sa sinasabi ni Father Darwin, hindi pwedeng tigilan. Kailangan, sige, diretso lang. Tuloy natin ang ating gawain, munting gawain na ito. Dahil may nakikinig. Yan ang sinasabi ng ating butihing pat. So thank you so much at wag po malin lang, wag po kung hindi tayo marunong sumagot sa mga nasa iba yung pananampalataya, wag nating silang sagutin. Don't try to answer them, don't accommodate, wag bigyan sila ng chance na bigyan tayo ng doubt sa ating faith. Dahil yun po ay nag-training sila diyan. So tayo naman, ang ating pinagninilayan ay para sa ating sarili. Ang kanila po na training ay kailangan makuha ang ibang tao at mapunta sa kanila. Yan ang kanilang specialty. Pero hindi po natin sila kaaway. Ang kaaway po natin ay ang kasamaan. So, kailangan malaman natin kung ano ang kabutihan dahil yun lang ang ating panlaban sa kasamaan. At ang kabutihan po ay makikita natin sa ating Panginoon. Huwag pong tanggihan ang kanyang turo katulad ng mga kasimbayan, ng kasambayan at mga brothers. Sinabi ni Bro Yor, di ba? Brothers and sisters. Ang mga brothers and sisters niya na Hudyo, ang dami nila, buong Israel, brothers and sisters silang lahat. So, hindi ibig sabihin na sila ipinanganak ng ating ina, Birhen Maria. Ang ibig sabihin ay katulad ni Brother Yor, excuse me, ni Pes Mayor, pag hindi tayo sa broadcasting, ang tawag namin sa isa't isa is brother. Brother Yor, Sister Florence, Sister Nicey.
Hindi ibig sabihin na kami magkapatid sa ina o sa mga biological, hindi po. Yan po ay ang ating spiritual na relationship sa isa't isa. So wag man din lang, wag matakot, wag pong sirain ang inyong peace of mind ng mga tao na palaging kumakatok sa ating bahay, bit ang Biblia, at yun lang daw ang kanilang panlaban sa lahat na kasamaan. Hindi po. Ang panlaban sa lahat kasamaan ay ang kabutihan. Hindi po ang bit na libro. Ang Panginoon ay naging Diyos, hindi po naging libro at hindi naging damit. So, wag po nating hayaan sila na sirain ang ating pananampalataya sa totoong simbahan na itinayo po ng ating Panginoon. Thank you so much sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay sa ating munting tahanan na ito, sa ating munting gawain. Sana naman nakapulot tayo kahit konti lang para naman bukas. Linggo po bukas, tayo po ay magsimba. Hanggang sa muli, Rex from Chicago. Back to you, Pesmeo. Maraming salamat, Pisma Rex. Linggo ngayon dito sa amin, so nakapagsimba na kami. So sa inyo dyan, bukas pa kayo magsisimba. So, Totoo pala yun. Oh. So, siguro sinasabi ko yun sa sarili ko, oh Rex, simba ka bukas ha. Baka makalimutan mo pa. Makalimutan ko. Sige na, kailangan mo magpahinga na rin. Okay, thank you so much, Pes Mayor. At kita tayo sa susunod natin na broadcast. Back to you. Okay, sige. Maraming pong salamat, Pisma Rex from Chicagoland, my compadre official, at saka Sis Florence, no? Sa kanyang pag-share ng kanyang reflections na binasa po sa atin ng ating kapatid, my brother Pisma Rex from Chicagoland, at maraming salamat Pisma Rex for bringing the words of our Holy Father at sa iyong pagninilay. At sa lahat, no, we're inviting you all na magpadala rin kayo ng inyong mga reflections. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat din sa kay Ma'am Angie Casas for being with us, no, sa ating always, sa Rosary, nandyan yan. Sa Nilay, nandyan yan si Ma'am Angie. Ma'am Angie, God bless you and your family. Maraming pong salamat for being supportive to us. At sa lahat ng mga nagsusuporta, sumusubaybay, tumatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel na ito, marami pong salamat. At sa lahat natin ng mga subscribers, no, sa ating mga bagong subscribers, nakikita ko medyo tumataas ng ating subscribers, so keep on subscribing sa atin at tayo po ay makatulong, hindi makatulong sa amin na dumaming aming subscribers, but makatulong tayo bawat isa sa atin na mag-share, no, ng salita ng ating Panginoon. So sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At wag lang po natin kalimutan, mga kapatid, na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Marami pong salamat and have a blessed Sunday po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it
your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Tinatawagan ka. Banal mong presensya. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal kailangan ka. Patnubay mo't gabay sa amin ay alay. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina. Pagkasama ka naming lahat.